Balik Saudi Arabia naman tayo pagkatapos ng halos 2 buwan na cancel ang flight dahil sa gera. At ngayong araw, flight ko na papuntang Manila. Kailangan kong mag-advance ng 1 araw para siguradong makarating sa flight ko kinabukasan. Ngayon, nandito ako sa Iloilo International Airport. Naghihintay sa aking Cebu Pacific flight mamayang 5:30 ng hapon. Medyo pagod na rin dahil maaga akong umalis ng bahay. At kailangan ko pang sumakay ng 4 na rides bago makarating sa airport. Pero ganun talaga, kailangan magsikripisyo para sa trabaho at para sa kinabukasan. Isang hakbang na naman ito pabalik sa pagtatrabaho at sa bagong journey sa Saudi Arabia. Dahil sa gera, maraming flight papuntang Saudi Arabia ang na-cancel kabilang na ang amin. Mahirap ang naging sitwasyon dahil bigla ang nagbago ang lahat ng plano. Buti na lang, pabalik pa rin ako pero hindi lahat ay ganoon ang naging kapalaran. Marami ang nahirapan dahil sa paulit-ulit na rebooking ng kanilang mga ticket. May mga kaso na ang office na dapat mag-ayos ng rebooking sa kanilang ticket papuntang Saudi Arabia pero hindi nila masikaso ng maayos ang kanilang flight. Gaya ng nangyari sa amin. Kaya ang kasama ko, kinakailangan pang pumunta mismo sa Terminal 1 para personal na asikasuhin ang ticket na masiguradong may malinaw na update. Paano na lang ang ibang OFW na walang sapat na tulong mula sa kanilang company o employer? Mas mahirap para sa kanila ang sitwasyon lalo na kung walang maayos na response at suporta sa gitna ng problema. Tapos ng more than 1 hour, dito na kami sa Terminal 3. Lilipat lang kami sa shuttle bus saglit para ihatid sa kabila at para makuha naman ang aming bagahe. Day by day we push away, never stop, we find our way, move so fast we make it last. At finally, nandito na tayo. Aabangan na lang natin yung bagahe natin para makuha na natin at makadiretso na tayo sa kabilang terminal. Diretso tayo sa Terminal 1 guys. Basta tayo. Galing akong Terminal 3 at papunta sa Terminal 1 para hindi tayo magpamasahe sa taxi. Ang gagawin natin, free shuttle tayo dito guys. Nung hanapin natin dito. Dito na area na to guys. Dito yung free shuttle nila sa B67. Dito yon at papunta tayo sa Terminal 1. Galing sa Terminal 3, nandito na tayo ngayon sa Terminal 1 kung saan ako magpapalipas na gabi sa OFW Lounge. Dahil sa pagod at gutom mula sa biyahe, kakain muna tayo ng mainit na arroz caldo at iba pang available na pagkain dito para makabawi ng lakas. Kapag nandito ka, diskarte mo na kung paano ka makapag-relax at makakatulog ng maayos dahil magpapalipas ka talaga ng buong gabi habang hinihintay ang susunod na flight. Kailangan ng tiyaga at pasensya, lalo na para sa mga OFW na sanay sa ganitong sitwasyon. Ang OFW Lounge sa Terminal 1 ay ginawa bilang pahingaan para sa mga overseas Filipino workers na bumabiyahe palabas o pabalik ng bansa. Layunin nitong bigyan ng komportabling lugar ang mga OFW para makapagpahinga, makakain at makapaghintay ng kanilang flight ng mas maayos na ligtas. Bukas ng 5 AM ang aking check-out habang ang flight ko bound for Riyadh ay 10:30 ng umaga. Badang 6 AM pa ako pwedeng mag-check-in para sa aking bagahe. Kaya mahabang paghintay pa ang aking kailangan bago tuluyang makakaalis pabalik ng Saudi Arabia. Kailangan tayo sa ating baggage, no? So yun, haba ng pila, no? 6 o'clock pa lang dito, no? Haba. Dito mayroon tayong konting problema dahil 1 baggage lang kailangan dalhin, bawal ang 2 baggage kahit yun naman ang nakalagay sa ticket natin na ang reason to list the fuel consumption daw ng airlines. After pumasok ng immigration, kunin muna natin ang refund na 950 pesos. Kailangan lang ipakita ang ating OEC. Kaya kung babalik ka, need mo talaga ng 2 copy ng OEC mo kasi kapag nasa CP mo lang or cellphone ang ipakita mo, malabo na makuha mo ang 950 pesos at sabihin lang na i-Gcash sa'yo. So ito na, nakuha na natin yung refund na 950. Haggard tayo pero nakakuha tayo ng 950, no? Pangkain pa yan, no? So yun, pila ka lang dyan. Dali mo yung OEC mo. Siyempre yung boarding pass. Yan. Diba 950. Paalala lang ulit kasi yung iba sa cellphone lang na OEC ang pinapakita nila. Para mag-claim, need ng photocopy ng OEC kasi wala ang advice na i-claim lang daw sa online at i-Gcash lang nila, pero malabo na yan kasi yung iba nakauwi lang din naman natatanggap. Waiting pa tayo sa ating flight bound to Riyadh, no? 30 pa yung flight natin. So dito muna tayo sa waiting area at medyo konti lang yung tao ngayon, no? Hindi masyado maraming passenger, but tingnan natin naman yan.
So yun, on board na tayo. Ito na yung feeling na exciting part na papasok na kayo on board kasi yung feeling na pagod at antok ka pero sa wakas, this is it. So, this is it. No more cancellation. Hopefully. So ito na kami, no more cancellation. No more cancellation, tuloy-tuloy na yung flight. No more cancellation, tuloy-tuloy na yung flight. Grabe yung pagod. Haggard. Walang tulog. Ito yung mahiwagang kumot ng PAL. So, iba, tinitikomit no? So, bawal to bawal. Maya tayo. Kapag nasa flight tayo, isa sa inabangan natin yung food kasi gutom na talaga. Umalis kami ng Manila before 11 AM at around 2 hours. Sa wakas, may food na din. Yung gutom kahit paano makakain na din at ito yung food ng airlines. Siyempre, Philippine Airlines to, wag na lang natin ihambing sa ibang airlines. Para sa akin, okay lang naman ang food ng PAL. Ayaw ko din kumain ng madami kasi baka sumakit tiyan ko at isa sa weakness ko talaga yung pag-CR kasi nakakahiya talaga. Ang pagkain sa Philippine Airlines ay kombinasyon ng Filipino at international dishes. Inihanda ito sa catering kitchen, half cook saka nire-reheat sa eroplano. May kasamang main meal, dessert at inumin. Sa business class, mas premium at mas maraming pagpipilian ang pagkain na parang restaurant style. Mga almost 3 hours bago kami mag-take off, mayroon naman itong yung last meal at ito yung mga food nila. Sa Philippine Airlines, kilala ang kanilang pagkain sa kombinasyon ng lutuing Pilipino at international dishes na swak sa panlasa at iba't ibang pasahero. Karaniwan mga 3 oras bago mag-take off o habang naghihintay sa boarding. May mga ibinibigay na secondary meal o snack depende sa haba ng flight at schedule. Sa mismong flight, may main meal na binubuo ng ulam gaya ng chicken, beef o pasta. May mga kasamang kanin o bread, dessert at inumin tulad ng juice o kape. Ang mga pagkain ay inihanda sa catering kitchen, niluluto ng bahagya saka pinapalamig at iniinit mula sa eroplano bago ihain. Dahil nasa mataas na altitude, ina-adjust ang timpla para manatiling masarap kahit mahina ang panlasa. Sa business class, mas premium ang mga pagkain at mas maraming pagpipilian. Parang nasa restaurant style na habang nakalipad. So yun, kalalandi na natin sa Riyadh. Riyadh na tayo guys. Riyadh guys. Pagbaba namin sa airlines, no, maglalakad pa kami ng napakalayo, no. Ang lawa kasi ng airport ng Riyadh. So after this, papunta pa kami ng Safco kasi sakay kami ng bus papunta ng Dammam, no. Yan, layo pa. Immigration muna kami guys. So dito na yung bagahe natin. Habulin natin yung oras natin, no. Pupunta tayo ng Safco para makasakay ng bus sa punta ng Dammam, no. Tapos Katef. So let's go. Ayan sila guys. So Riyadh, Saudi Arabia. Ayan guys, no. Hey. So dito na tayo. Going to Basapco. Galing dito sa Terminal 5 sa Riyadh. 180 yung pamasahe, single sa amin. Pero naging kami ng discount, 150 riyal na lang yung pamasahe namin guys, no. So ang dala naming pera dito, tag 200 SAR bawat isa sa amin lang. Sana makaabot kami ng Dammam. Dito na kami sa labas ng Riyadh Airport, no. So yun, waiting sa Uber namin.
Kala naman yung over 35 lang, yun pala. Bigyan natin. Ang layo ng sakto dito, no? So yun guys. So dito na. Ito na yung over. And guys, let's go. Galing dito sa Riyadh Airport Terminal 5, on the way kami going to Safco bus station. Mga 1 hour pa ang biyahe sa taxi at 150 is our pamasahe namin, discounted na to. Yung expectation namin na napakalapit lang yung bus terminal dito, going to Dammam at nasa around 35 star lang pamasahe. But yun nga, umabot ng 150 at supposed to be yung pamasahe dito is around 180 SR. Tagal ko na gusto puntahan yung Riyadh at sa hindi inasahang panahon nakadaan kami dito, no, dahil cancel yung flight namin papunta ng Riyadh to Dammam, no? So kailangan natin mag-taxi at saka mag-bus papunta sa Dammam, no? So yun, hindi inasahan na daanan din yung tinatawag na Riyadh. Uy, may helicopter, oh. Nakaangat. Anong area to sa Riyadh, guys? Nadaanan namin dito, no? Yan. So yung driver nagsala siya, iniwan yung sasakyan sa amin, no? So kung kami karnaper, tatangayan namin sa sasakyan niya, dali namin sa Dammam. Meron kasi taxi. Kaso lang mabait kami. Tama yan eh. So dito guys, gano'n yung mga Saudi, no? Grabe yung tiwala sa mga Pilipino. Ano na tayo? Iniwan yung sasakyan niya sa amin, no? Kasi nagsala siya. Nagsala siya sa mosque, no? So wala, naka-on yung sasakyan, kami nandito. So yun, ito wala sa amin. Pagkatapos ng almost 1 hour na travel namin ay nakarating na din kami sa bus station at need namin magmadali para habulin ng 8 PM na biyahe going to Dammam. Dito na tayo sa terminal, no? Kuha tayo ng ticket. Grabe yung antok at pagod. Dito kami muna sa Saan yung ano? sa counter, no? Bili kami ng ticket na punta ng Dammam, guys, no? Grabe na yung pagod, no? Kasi kagabi pa wala akong tulog sa airport. Ang pamasahe sa bus sa Riyadh to Dammam ay 145 SR at yung travel time natin is almost 5 hours. Dito na kami sa gate 11 ng Safco, no? Papunta ng Dammam. Dito yung ticket namin. Pero ang nakakatawa na nakakalungkot, yan ang libibig ko. Pagdating ng Dammam, wala na akong pamasahe papunta ng Qatif, kulang yung pera ko. So malaman natin kung ano yung magagawa natin mamaya kasi baka madaling araw kami darating ng Qatif, no. So yan guys, pagod mag-travel, cancel kasi yung flight namin na Riyadh to Dammam, eh. Finally, ito na yung bus namin galing dito sa Safco Riyadh at papunta ito sa Dammam terminal. Yung feeling na to this wala maayos na tulog tapos mag-travel pa ng 5 hours sa bus at pagdating sa terminal, another travel naman. Yung grabe yung haggard na hindi maintindihan pero ganun pa man, tibayan pa rin natin ang loob. 8 PM kami nakaalis, dito mga 12:33 na hindi pa kami nakarating sa Dammam, no. So mababa yung travel namin, almost 5 hours na hindi pa kami nakarating. Kararating na namin ito sa Dammam. So ano na oras? Mag-1 o'clock na. At dito na kami sa terminal ng Safco sa Dammam at ito yung terminal nila dito. Grabe, kararating na namin dito sa sa Dammam, no. Mag-1 o'clock na. Grabe yung gutom na, update na yung tiyan ko at saka pagod. Hindi namin alam kung susunduin kami dito ng boss namin. So malaman natin mamaya kasi parang kulang na pamasahe namin pa Qatif. Let's go. Uyan na. Dito lang ako kasi mauna ako bababa, eh. Dito ako sa gilid. Mauna ako baba kasi. Oh, dito lang. Ako. Mga totohanan na talaga to. So on the way to Qatif na tayo. On the way to Qatif na kami at yung pamasahe namin is nasa 60 riyal. Pinagtulungan na lang namin na tatlo para magkasya yung pera namin. At yun, finally, malapit na kami sa aming location. So thank you at safe kami na nakarating dito sa Saudi Arabia. Paladin, ito ang pangalan. Kilala sa AK na tototonton sa daan. Isang Ilonggo, Halbisaya ang dugo. Simpleng tao lang pero pangarap ay buo.